Dako po muna tayo sa palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita mula roon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna live. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Binigyang diin ng palasyo ang zero casualty na target ng gobyerno sa paghahanda sa parating na bagyong Yolanda. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., magmumonitor si Pangulong Aquino sa parating na bagyo at pupunta siya ng tanggapan ng NDRRMC kung kakailanganin. Habang hinihintay ang pagpasok ng Super Typhoon Yolanda sa Philippine Area of Responsibility na tinatayang magaganap bukas, Huwebes, ika-7 ng Nobyembre, alas 2 ng umaga, inatasan ng Pangulo si Secretary Voltaire Gasmin, tagapangulo ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRIMC, na pakilusin na ang lahat ng provincial and municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils para makapaghanda ang mga mamamayan at makaiwas sa panganib. Hinihiling ang tulong ninyong lahat na mga periodista, broadcaster at mamamahayag sa pagpapaalam sa ating mamamayan ng mahalagang impormasyon. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na matamo ang layuning zero casualty sa ganitong kalamidad. Sa naging press briefing din kanina, nagbigay ng update si Secretary Coloma sa sitwasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa Saudi Arabia. Sinabi ng kalihim na nagbigay na ng otorisasyon ang Department of Foreign Affairs na kumuha ng mga abogado mula Saudi para tulungan ang mga Pilipino doon. Official report of the Department of Foreign Affairs, no Filipinos have been arrested in the crackdown in view of the implementation of the Saudization policy. As of November 6, a total of 4,587 Filipinos have been repatriated, while 1,433 are awaiting immigration clearance and 450 others are housed in temporary shelters. Next slide. Where they are being provided with food, medicine, and other basic necessities. According to official estimates of the Saudi Interior Ministry, there are approximately 660,000 Filipinos in Saudi Arabia. Secretary Albert Del Rosario has authorized the hiring of Saudi lawyers to provide necessary legal assistance to any Filipino who would be arrested. The DFA and the Consulate General as well as Philippine Overseas Labor Officers have formed teams that will visit jails, police stations, and deportation centers to come to the aid of any Filipino worker that may be affected by this policy. A team led by Undersecretaries Jesus Yabes of DFA and Parisha Taraji of the SWD are in Saudi Arabia to meet with concerned Saudi authorities and to check the condition of undocumented Filipinos. Diplomatic representations are being made to ensure continued Saudi government assistance in repatriation efforts and protection of the rights of undocumented Filipinos. Ibinahagi rin ni Secretary Coloma ang patuloy na pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa isyu ng nangyaring hostage crisis sa Maynila. Ayon kay Secretary Coloma, inulit niya ang naging pag-uusap ni Pangulong Aquino at ng Chief Executive ng Hong Kong sa Bali, Indonesia, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na magtutulungan para maisara na ang issue. Stated by Hong Kong officials, there are three other concerns aside from the matter of seeking apology from the Philippines. These are compensation for the affected families, prosecution of those who were deemed responsible for the unfortunate outcome, and adoption of preventive measures. Both sides are working quietly to address these concerns and reach a mutually satisfactory conclusion. Sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, meron siyang 3 meeting. Nagsimula ito alas 10 ng umaga kung saan ipinresent ng DOTC ang tungkol sa proyekto ng bus rapid transit at ang NAIA dual airport system. Ngayon naman, ongoing naman ngayon ang meeting ni Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Mamaya namang 2:30 ng hapon ang meeting ng Pangulong
ang mga kinatawan ng DILG at ng Chief Presidential Legal Counsel. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon na Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.